Buenas tardes, damas y caballeros. Nag-file ng panibagong cyber libel at perjury complaint itong si Iyakan time. Senator Antonio Trillanes Tulier Wilfred, laban shout sa out. 18 Marines. And this time, isinama niya yung mga vlogger dyan sa SMNI na naggumawa ng interview dito sa mga Marines sa SMNI program. Hindi na lang natin babanggitin yan mga vlogger. Sisikat pa yan. Pero, Banat ba yun? syempre babanggitin naman natin yan kung nakulong na yan. Yun ang time, pasisikatin natin sila. Nasa kulungan na sila. Basta 5 yan vlogger na nag-interview o apat na nag-interview dito sa 18 Marines sa programa nila. Kaya Nako po, para alam ko na kung sino lahat yun. Yung mga nagtanong-tanong, di ba naging topic din natin yan. Diyos ko Lord Rudy. Nako po, mabibit. Ano na naman kaya sabihin ng mga banateros na mga kamote, oh. Lalo na si Baculaw, Diyos ko Lord Rudy. kinasuhan sila today. Just today ni Senator Antonio Trillanes. Pero ang maganda dito, before the formal filing of the complaint, before the Department of Justice, binulgar ni Senator Antonio Trillanes or former senator na meron na siyang 5 witnesses. Kung maalala nyo, 100 Marines talaga ang kinausap nila na di umano'y makakasamahan nitong 18 Marines or 16 Marines and 2 Philippine Army, ex-Philippine Army personnel. At 5 daw doon sa kinausap niya ay pwede mag-testify at kinukumbinsi pa niya mag-testify ukol dito sa financial offer sa kanila para sumali sa mga Marines. 5 ito. Malaking bagay ito. And I'm sure magte-testify ang mga ito kasi delikado rin silang habulin ng gobyerno. So pwede ito mag-testify na naoperan rin sila ng pera kagaya yung naoperan yung pera sa 18 Marines. So ngayon, wala pa, hindi sinabi ni Senator Antonio Trillanes kung ano bang details, kung magkano ba inoffer nila dito sa mga iba pang mga di umano'y mga security personnel ni Saldico. Pero meron tayo earlier report na 300 million ang budget dito. At galing daw ito kay Mans Carpio. At sinabi rin dito na sa isang kakamping vlogger and reporter and columnist na 150 daw napunta kay Mike Defensor, 50 kay Levy Baligod at 5 million each doon sa 18 Marines. So binalita natin ito nung pinost ito mismo ni Levy Baligod, itong post ng kakamping vlogger. Pero what is strange, kumbaga malakas ang kaso ni Baligod dito sa vlogger na ito kasi na-screen grab niya. Talagang meron accusation sa kanya. Lawyer siya. Kumbaga, hindi na siya kailangan kukuha ng lawyer. Lawyer na siya. Hanggang ngayon, hindi pa niya kinakasuhan yung kwan na yun, yung columnist na yun. Columnist ng isang newspaper. So, bakit kaya? Bakit totoo? Takot siya na totoo. So, in the absence of a clear, ayaw pa sabihin ni Trillanes yung detalye, so we can only assume na ito na ngayon, 300 million. Pinondohan ng asawa mismo ni Sara Duterte na si Mans Carpio, Attorney Mans Carpio, na may kaso rin ng smuggling of shabu. So kumbaga financially capable itong asawa ni Sara Duterte. Magbayad ng ganito kasi barya lang ito. Sa bilyon-bilyon inismuggle nila shabu ni Congressman Pulong Duterte. At may kaso sila dyan for illegal smuggling of drugs sa ombudsman. So yan. So yan ang sinabi ni Senator Trillanes, and we will play this video sa interview niya before sa formal filing ng cyber libel complaint. Sige, dito sa 18 Marines at 4 na hosts ng SMNI program. So lagot kayo. Lagot talaga. I-report ko na lang kayo kung nakakulong na.
nasa kwan na kayo, prinisenta na kayo sa press con bago kayo ipapasok sa mga kulungan. Kung natapos na itong kaso at nakulong na kayo. Lako. Visit na naman mga garapatang to, Diyos ko Lord. Pero deserve naman nila. Again guys, sa mga bagong pasok, shoutout sa inyo. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Yung sa email. So ngayong umaga po ay muli ako magpa-file ng cyber libel charges laban dun sa 18 ex-soldiers. Ito ay bunga nung kanilang mga interviews after nung kanilang press call a few weeks ago. So bawat interview na lalabas sila, maka-expect sila ng kaso. Nako pa! Sa kanila. Yun po. Baw. Ubus. Inubos ni Trillanes. Nagbigay ako ng pera sa ICC, nakamanggap ako ng mali-mali ng pera, at kung ano lahat ng pinensyon nila about me, doon sa kanilang affidavit, doon sa kanilang press con, doon sa kanilang mga subsequent interviews, bawat isang occasion na lumabas sila at nagsalita at nagbigay ng kasinungalingan, lahat nito doon sa akin talaga it's a lie. Diba? And they know that. Kaya ito ang importante. Within the next few weeks, mabubuo na yung picture. Kasi may mga dati silang kasamahan na naalokan ng pera. Si End Time ba? So, Sandali. within the next few Sandali. weeks, Mga kabsat, tika lang ha. Chayos, Reb, tika lang ha. Bakit yung picture mo si End Time Mach 1? Ikaw rin ba to? Ngayon ko lang napansin, sorry ah. Napansin ko yung picture ni Chayos Reb. Si End Time, mga kabsat. Si End Time ba rin ba to? Ikaw ba to, kabsat? Nako po, o sige tuloy. Asa na yun? Nako po. Uy, nasaan na si attorney? Saan napunta? Diyos ko Lord, balik. It's a lie. Diba? And they know that. Ngayon, ito ang importante. Within the next few weeks, mabubuo na yung picture. Kasi may mga dati silang kasamahan na naalokan ng pera para lumabas. So, within the next few weeks, May mga dati silang kasamahan, may naalokan din ng pera para sumali sa 18. Pero hindi sila sumali. Pero alam nila kung sino nag-alok sa kanila at kung magkano. 5 million ba? Or more? 5 million each. Paldo. doon sa akin talagang it's a lie. Diba? And they know that. Ngayon, ito ang importante. Within the next few weeks, mabubuo na yung picture. Kasi may mga Mauubos nila Elvira G. na naalokan ng pera para lumabas. So, within the next few weeks, mabubuo na yung kwento na ito. At meron na sa kanilang iba na bumibigay na. At malapit po sa akin. Dalawa yun, ha? 5 na hindi sumali sa grupo, hindi sumali sa 18, pero dapat sumali, inalokan ng pera. Alam nila kung sino nag-alok, anong offer, anong kapalit. At meron pa rin doon sa 18 na bumibigay na. At umamin, wala silang ideya kung ano yung nakasulat sa affidavit. Kumbaga, hindi talaga sila kasama. Hindi totoo yung nag-deliver sila ng mga mali-maleta na pera. Pero dahil may 5 million offer sa kanila, sige, go. No wonder kahina-hinala yung mga aksyon nito. Parang naka-take 2 sa NBI, ayaw pa mag-sign yung mga affidavit nila. 6 lang nag-sign. Nung una naman, ayaw rin magbigay ng pahayag ukol sa affidavit. Pangalan ng nila ang gusto ibigay. At saka yung nag-present lang yung serial number nila at ID daw showing empleyado talaga sila ni Saldico. Siyempre, wala na si Saldico dito para mag-deny at sabihin, wala akong kinalaman dyan. Hindi ko kilala yung mga Marines na yan.
So yan ha. Kaya maganda itong development na to. Mga kasama nila. At least 5 yung no. Mga dati nilang mga kasamahan. So inalokan din ng pera para lumabas. Pero hindi nila tinanggap. So yun ang balita. Meron na sa active, merong mga retired. We'll see. I will not preempt the rules. Pero dito sa mismo sa 18 na to, may mga umami na talagang wala silang alam. Okay, kaya tumutuon na yung picture dito. So sa 18, puwera sa 18, meron pa 5 na hindi sumama sa 18 pero na-opera ng pera at yun magta-testify. Dito rin sa 18, meron ng umaamin. Siguro nung last interview sa NBI at sinabi wala naman talaga sila ideya kung ano nakasulat sa affidavit. Kaya pala sa unang press ko nila halos Sablay na. wala silang gustong tanong ng media sagutin. Wala silang sinasagot personally yung mga tanong ng media kundi pinapasa parati kay Attorney Levy Baligot yung microphone. Turo nila kung sino yung nag-alok sa kanila, sino yung nag-didikta kung ano sasabihin nila. Yan. Hindi ko na lang muna sasabihin kung ano yung source ko, basta mapapalitaan rin nyo na rin lang yan within the next few weeks. Walang ganyan. Labasan niyo pa yung video nila. Hindi. They appeared sa NBI twice. Yung pangalawa, diba, in-interview sila individually. So nakita niyo na yung video nila. Doon, hindi pa. So darating tayo dyan. Basta may mga umamin na hindi nila alam kung ano talaga yung mga isinulat ko sa original na. Paldo. So, it looks like may access si Senator Trillanes sa NBI at nakita na niya yung mga affidavit nila. Siguro yung 6 na nag-sign. So yung 6 sinasabi, wala talaga kaming alam na yung mga sinasabing pagde-deliver ng pera. Baka yun. O or more than that. Kahit yung hindi na-sign yung affidavit nila, pero yun ang sinabi sa mga NBI investigator. Sabi naman ni Melvin Matibag, kahit hindi na-sign yung affidavit, pero may camera habang in-interview sila, may camera recording or may audio recording sa mga pahayag nila. So yun, admissible na rin yun sa korte. Na pwede rin yung gamitin dito sa cyber libel na ma-prove talaga na puro kasinungalingan yung sinasabi nila. Kung ang pagkakataon nila, kung nagsasabi sila ng totoo, hindi dapat wala silang ipinangangamba. Di ba? Ganun lang yan. Ako, I did in this road before. May mga allegations ako. Di ba? Nilabas ko sa media. Kinasuhan din ako. Hindi doon ko nilabas yung aking ebidensya. Hindi, ngayon, na-dismiss na ang karamihan. Diba? So ito yung pagkakataon nila. Kung nagsasabi sila ng totoo dito, dapat wina-welcome na. Yes. Same thing. Okay? So, yeah. Anong gagawin ko? Dulunukin ko yung mga kasama.
nila. Di ba? Dapat alam nila yung inasok nila. Na pagka gumawa sila ng ganyan, merong consequences yan. Di ba? Hindi pwedeng gano'n na lang. Mag-press con ka tapos kikibain mo yung mga reputasyon ng iba't ibang tao tapos okay ka lang, uuwi ka kung magkano naman yung naipangako sa'yo. Dala mo. Hindi pwede ka lang. Ganun lang po yan. Hindi ko na lang kung may ipiprehan pa, no? Pero lalabas yan. Within the next week. Sinabi nung mga dating sa kanila. Basta hindi ko na lang kung ipiprehan, darating tayo dyan at may ongoing investigation. Okay? Meron doon sa 18, tapos meron doon sa mga dating kasama. I'm not sure. Basta meron naman. Darating dito, darating tayo sa punto na yun na ilalabas nila kung ano talaga yung totoong story na nasa likod ng press ko na yun. Okay? So, hindi ko muna sila po yung okay. Maraming salamat po. Thank you, TV5, ha? O yan, ha? Masaya. Si Ricky Ramos from Australia, ha? Good morning, Mike. Good morning. And have safe driving dyan, ha? Sa the land down under. Ha? Nakakamiss ng Australia. Makabalik siguro tayo dyan. Sayang, hindi ba tuloy ata yung Balkan trip namin? Mabibitin si Dracula. Excited na daw siya makita tayo sa Transylvania, sa Romania. Pero mukhang 7 countries pa naman sana iikutin natin dyan sa Balkans, sa Eastern Europe. Mukhang malabo kasi pati yung travel agency namin nag-back out na. At kahit yung first class ticket namin binabalik na sa amin yung airline. Lugi na daw sila. First class, economy, pwede ba daw economy class na lang? Sakit ng likod niyan. Ngaba ng travel. Kaya, di bale, sige lang, ganun lang. Siguro gusto ni God na lumaban pa tayo dito. April 15 sana yung travel namin. Kaya, Ricky Ramos, baka dyan na lang ako pupunta sa Australia. Kuha na lang ako dyan. Bigla na lang ako magpapakwan dyan.